By the grace of God, we were able to finish our District 1 Bible Seminar successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po natin na naisagawa yung ating District 1 Bible Seminar. I believe some of the newcomers, they were saved through the last District 1 Bible Seminar. Naniniwala po ako na marami po sa mga baguhan ay naligtas po nito pong nakaraan sa District 1 Bible Seminar. Congratulations and also welcome to the Manila Central Church. Kaya congratulations po at welcome po sa Manila Central Church. And also, by the grace of God, we were able to finish the Baler Aurora, the Bible Seminar, finished successfully. At sa biyaya din po ng Diyos, matagumpay din po na naisagawa yung Baler Aurora Bible Seminar. We pray the newly saved brothers and sisters will continue their fellowship in their. Kaya dalangin po natin na yung mga bagong naligtas na mga brothers and sisters ay magpapatuloy po sila sa fellowship doon po sa kanilang lugar. As you know well, our summer retreat is very near. 1 month later, the first week of April, we are going to start batch 1, the summer retreat. Kayo po ng inyong nalalaman, yung ating pong summer retreat ay paparating na. Meron na lamang po tayong isang buwan, kaya mag-umpisa po ito sa unang week po ng April. Now, all the brothers and sisters, we should have one mind, and we should pray for the preparation of this summer retreat. Kaya lahat po ng mga brothers and sisters, dapat po tayong magkaroon ng iisang isipan at ipanalangin po natin yung paghahanda para po sa summer retreat. Okay, before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had compassion on us, and you saved our spirit from the eternal perdition. Nung kami po ay mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula sa walang hanggang kapahamakan. In this Lord's Day, we have gathered here, those who are sanctified with the blood of Jesus, in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po na araw ng Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Hesus ay nagkatipon po ngayon upang purihin po ang pangalan ng Panginoon at upang makapakinig po ng inyong salita. Whenever we gather together, let us get the spiritual strength through the word of God, and also please teach us how to live as a truly born-again Christian. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon, nawa makakuha po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. We would like to give thanks to the Lord because by the grace of God, we were able to finish our District 1 Bible Seminar and also Baler Aurora Bible Seminar successfully. At nais din po naming pasalamatan ang Panginoon dahil matagumpay po na naisagawa ang District 1 at ang Baler Aurora Bible Seminar. Please help the newly born-again brothers and sisters to abide in the church and to continue to serve the Lord. Pakiusap, tulungan niyo po yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na manatili po sila sa church at maglingkod po sila sa Panginoon. And we are also praying for incoming our Bacoor Bible Seminar from tomorrow with the Jinju Church Mission Team. At dinadalangin din po namin yung paparating po na Bacoor Bible Seminar na kasama po ng Jinju Church Mission Team. Let us do our best to evangelize souls through this Bacoor Bible Seminar also. Gawin daw nawa po namin yung aming makakaya na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa para po sa Bacoor Bible Seminar. And also we are praying for incoming our batch 1, the summer retreat, in the first week of April. At dinadalangin din po namin yung paparating po namin na batch 1 ng summer retreat sa darating po na unang week ng April. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the will of God through our church. Magkaroon nawa po kami ng isang isipan at tulungan po namin yung isa't isa upang maisakatuparan po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. Today, there are also some brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Ngayong araw din po, mayroon po kami mga brothers and sisters na hindi po nakadala ngayon sa aming Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please help them to continue to serve the Lord more sincerely. Nasaan man po sila, naman po yung kanilang ginagawa, pakiusap, tulungan niyo po sila na mas paglingkuran pa nila ang Panginoon na may katapatan. If there are any brothers and sisters who are having a sickness or who are having some difficulties in their lives, please give them more strength through the Word of God so that they can overcome their problems. At kung meron man po ng mga brothers and sisters na mga may sakit at nasa kahirapan, pakiusap, palakasin niyo po sila sa pamamagitan po ng salita ng Diyos upang mapatagumpayan po nila yung kanilang mga problema.
from the beginning of this Lord's Day sermon until the end. The Holy Spirit is with us and work in us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang aming Lord's Day sermon. Nawa, samahan at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Let's open our Bible. Genesis chapter 45 from verse 25 to 28. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Genesis chapter 45, magmula po sa verse 25 hanggang 28. Genesis chapter 45 from verse 25 to 28. Sa Genesis chapter 45, magmula po sa verse 25 hanggang verse 28. Okay, babasahin ko po. Sila'y umahon mula sa Ehipto at dumating sa lupain ng Kanaan kay Jacob na kanilang ama. Kanilang sinabi sa kanya, si Jose ay buhay pa, sa katunayay siya ang pinuno sa buong lupain ng Ehipto. Siya ay nabigla, hindi siya makapaniwala sa kanila. Subalit, nang kanilang sabihin sa kanya ang lahat ng mga salita na sinabi ni Jose sa kanila, at nang kanyang makita ang mga karwahe na ipinadala ni Jose upang dalhin siya, ay nanauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. At sinabi ni Israel, sapat na, si Jose na aking anak ay buhay pa. Dapat akong pumunta at makita siya bago ako mamatay. As you know well, when you look at the life of the Jacob, he experienced a lot of the difficulties through his lives. Gayo pa ng inyong nalalaman, kung pag-usapan po ninyo yung buhay po ni Jacob, yung kanya pong naging buhay ay naranasan po niya yung napakaraming kahirapan sa kanyang buhay. Especially when he stand before the Pharaoh, the Egyptian kings, he said, during the 130 years, he experienced a lot of the evil things and then difficult life. Lalong-lalo na po, nung panahon po na namuno po yung Faraon, doon po sa Ehipto, sa loob po ng 130 years, siya po ay nakaranas ng masasamang bagay doon sa kanyang buhay. Especially when he heard about the news that his beloved son Joseph died, it was really, he received, it was very shocking and then he really difficulties. Kaya lalong-lalo na po, nung narinig po niya yung balita na yung kanyang minamahal na anak na si Jose ay namatay na, ito po ay naging mahirap po para sa kanya. Yes, the Jacob, he really loved Joseph rather than any other the sons. So when he heard about Joseph died, he was really discouraged and then he was really surprised. Kaya po si Jacob, talagang minamahal po niya itong si Jose kaysa po dun sa iba pa po niya mga anak. Kaya nga po nung narinig niya po yung balita na namatay na si Jose, siya po ay pinanghinaan ng loob at siya po ay nagulat. But in this passage, the Genesis chapter 45, he came to hear from his children, Joseph is still alive, and then he became the governor in Egypt. Pero nung narinig po niya yung balita mula po dun sa kanyang mga anak, sinabi po sa kanya, si Jose ay buhay pa at sa katunayan siya isang pinuno dun sa Ehipto. At the first time, Jacob, he did not believe this message from his children. But when he saw the cart, which he was sent by the Joseph, and then when he looked at the many people, he came to believe. Kaya sa unang pagkakataon po, hindi po siya naniwala doon po sa balita ng kanyang mga anak, pero nung nakita po niya yung mga karwahe na ipinadala pa ni Jose para po dalhin siya, dito po siya naniwala. Yeah. Look at Genesis chapter 45, verse 27. But when they told him the word which Joseph had said to them, and he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. Kaya kung titingnan niyo po dito sa verse 27, subalit nang kanilang sabihin sa kanya ang lahat ng mga salita na sinabi ni Jose sa kanila, at nang kanyang makita ang mga karwahe na ipinadala ni Jose upang dalhin siya, ay nanauli ang diwa ni Jacob na kanilang ama. Today, especially we are going to think about this passage, the Genesis chapter 45, verse 27, especially the spirit of Jacob, their father, revived. Kaya lalong-lalo na po sa araw na ito, pag-iisipan po natin yung talata dito po sa verse 27, ang espiritu ni Jacob ay nanauli. Yeah, Jacob's age, he was 130 years old. Yeah, he was very old. And then
it was very difficult to travel the long distance from Israel to the Egypt because it's very long distance. Kaya si Jacob po, siya po ay napakatanda na, siya po ay may edad na 130 years old, kaya nga po napakahirap po para sa kanya na maglakbay mula po dun sa Israel hanggang dun po sa lupain ng Ehipto. Yeah, the distance is around 500 or 600 kilometers. Kaya yung distansya po nito ay nasa 500 hanggang 600 kilometers. Yeah. At the time, there was no any car or any other transportation. Only they used the cart or they used by walking. Kaya noong mga oras po na yun, wala pa pong sasakyan, wala pa pong transportation, kaya gumagamit po sila ng mga karwahe o kaya naman po sila ay So naglalakad. for the old man, especially at the age of the 130, it is very difficult the situation to travel the long distance from the Jerusalem to the Egypt. Kaya para po sa kaso po ng mga matatanda na tao, napakahirap po para maglakbay na mahabang distansya magmula po sa Jerusalem papunta po dun sa Ehipto. But according to this passage, we can receive very important lessons. The spirit of Jacob, their father, revived. Pero ayon po sa mga talata po na ito, makakakuha po tayo ng mahalagang aral, ang espiritu ni Jacob na kanilang ama ay nanauli. Yeah, although Jacob, he was very old at the age of 130, but when he came to hear the news, his beloved son Joseph still alive, he was able to receive the strength. Pero kahit na matanda na po si Jacob, ng mga oras po na ito, pero nung narinig po niya yung balita na yung kanyang minamahal na anak ay buhay pa, nagkaroon po siya, nakatanggap po siya ng kalakasan. It is also same in our Christian life. For the successful our Christian life, we need to receive the strength through the Word of God and also through the fellowship. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, upang magkaroon po tayo ng matagumpay na buhay Kristiyano, dapat po tayo makatanggap ng kalakasan sa salita ng Diyos at fellowship. Yeah, those who receive the spiritual strength through the Word of God, they can continue to serve the Lord and they will have a sincere Christian life. Kaya doon po sa patuloy na tumatanggap ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship, sila po ay makakapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano. Yeah, you may know how the disciples of the Jesus Christ, they started to preach the gospel. Kaya marahil ay nalalaman po ninyo kung paano po inumpisahan ng mga alagad ni Jesus yung pangangaral ng Ebanghelyo. Yeah, according to the Acts chapter 1, verse 8, as the Jesus promised, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and Judea and all the Samaria and to the end of the earth. Kaya kagaya po ng ipinangako ni Jesus sa kanila, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Yes, as Jesus promised, the disciples, they received the Holy Spirit on the day of the Pentecost, and then they also received the spiritual strength by the Holy Spirit. Kaya kagaya po ng ipinangako po ni Jesus sa kanila, natatanggapin po nila yung Espiritu Santo sa araw po ng Pentecostes, kaya nung tinanggap po nila yung Espiritu Santo, nagkaroon po sila ng kalakasan. Although there was the persecution and then they experienced a lot of the difficulties, but they did not stop to preach the gospel. Kaya kahit na nagkaroon po ng matinding pag-uusig at mga kahirapan, ngunit hindi po sila tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. It was possible because they have received the Holy Spirit. They received the strength from the Holy Spirit. Naging posible po ito dahil nakatanggap po sila ng kalakasan mula po dun sa Espiritu Santo. You may know the John Wesley, the founder of the Methodist Church. Marahil ay nakikilala po ninyo si John Wesley, siya po yung founder ng Methodist Church. Yeah, according to the record, he traveled for the evangelism around 400,000 kilometers. Kaya ayon po sa naitala doon po sa record, naglakbay po siya ng halos 400,000 kilometers. Do you know how much is the long distance, 400,000 kilometers? Kaya alam niyo po ba kung gaano po kahaba yung distansya ng 400,000 kilometers? If you turn around all the earth once, it is around 40,000 kilometers. Kaya kung iikutin po ninyo yung buong mundo ng isang beses, ito po ay nasa 40,000 kilometers. It means he turned around the earth around more than 10 times.
Ibig sabihin, inikot niya po yung buong mundo ng higit po sa 10 beses. Yeah, it was really the long distance, but he did not stop. He's the traveling. Why? For the preaching the gospel. Pero ito po ay napakahabang distansya, pero hindi po siya tumigil sa paglalakbay. Bakit po? Dahil upang maipangaral po niya yung ebanghelyo. There is very famous word from the John Wesley. The world is my parish. Kaya meron pong isang sikat po na salita mula po kay John Wesley. The world is my parish. Kaya yung mundong ito yung aking tahanan. Yeah, like my district. Kaya gagaya po ito ng parang distrito. Yeah, although he traveled the long distance, but it looks like just the one district for him. Ito po ay napakalayong distansya, pero para lamang po itong isang distrito para sa kanya. How was it possible for the John Wesley to travel this 400,000 kilometers for the evangelism? Kaya paano po ito naging posible para kay John Wesley na nagawa po niyang maglakbay ng halos 400,000 kilometers? He received the strength and the power through the Word of God and through the fellowship with God. That's why it was possible to make it. Kaya siya po ay tumanggap ng kapangyarihan mula sa salita ng Diyos at ang fellowship doon po sa Diyos, kaya na ito po ay naging posible na nagawa niya po ito. We can also receive the strength through the Word of God. Makakatanggap din po tayo ng kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah, if you receive more power and the strength through the Word of God, you can also accomplish the great works of God through your Christian life. Kaya kung makakatanggap ka ng mas maraming kapangyarihan mula sa salita ng Diyos, mas magiging makapangyarihan po yung inyong buhay Kristiyano. If you read the Nehemiah, book of the Nehemiah, from chapter 1 to chapter 7, you can read the story how the Israelites, they returned to Jerusalem and they constructed the Jerusalem wall again. Kung babasahin po ninyo yung aklat po ni Nehemias, doon magmula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 7, makikita po ninyo yung panunumbalik ng mga Israelita kung paano po nila muling itinayo yung pader po ng Jerusalem. Yeah, so chapter 1 and from chapter 1 to chapter 7, it is the construction of the Jerusalem wall. Kaya magmula po dun sa chapter 1 hanggang sa chapter 7, ito po yung muling pagtatayo ng pader ng Jerusalem. But from the Nehemiah chapter 8, there is the different story. There is the story of how the Israelites, the spiritual, the revival. Pero magmula po dun sa Nehemiah sa chapter 8, ito po ay ibang kwento na kung saan nagkaroon po ng panunumbalik yung mga Israelita. Let's open the Bible, Nehemiah chapter 8. Buksan po natin sa Nehemiah sa chapter 8. Nehemiah chapter 8, verse 8 and verse 9. Nehemiah chapter 8, magmula po sa verse 8 hanggang sa verse 9. Nehemiah chapter 8, verse 8 at verse 9. Babasahin ko po. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at eskribang si Ezra, at ang mga Levita na nagturo sa bayan, ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong tumangis ni umayakman. Sapagkat ang buong bayan ay umayak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Yeah, for all the people wept when they heard the word of the law. When the Israelites, they heard the message of God, the word of God, they wept. Why? They were moved by the word of God and they were touched. Bakit po? Nang narinig po ng mga Israelita yung mensahe ng Diyos, sila po ay tumangis, sila po ay umiyak. Bakit po? Dahil naantig po yung kanilang puso. Because of the disobedience, their ancestors, they were perished. The Israelites, they were destroyed. Dahil po sa pagsuway po ng mga magulang ng mga Israelita, sila po ay winasak. But in order to revive the spiritual life, they listen to the word of God. Pero para magawa pong mapanauli yung kanilang espiritual na buhay, una po kinakailangan po nila ng salita ng Diyos. Okay, verse 10, Nehemiah chapter 8, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, "Umayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain, at uminom kayo ng matamis na alak, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan." As you know well, for our physical strength, we need the physical food. That's why we are having 3 times a meal in a day. Gaya po ng inyong nalalaman, para po sa ating pisikal na pangangatawan, kailangan po natin ng pisikal na pagkain, kaya 3 beses po tayong kumakain sa isang araw. Our spirit is also same. We need the spiritual, the food, which is the Word of God. Parehas din naman po sa ating espiritu, kinakailangan po natin ng espiritual na pagkain, ito po yung salita ng Diyos. First, the Peter chapter 2 verse 2 says, "Desire the pure milk of the word." Kaya sinabi po dun sa 1 Pedro, sa chapter 2, sa verse 2, "Mitihin ninyo ang malinis na espiritual na gatas." Yeah, here, Nehemiah chapter 8 verse 10 says, "For joy of the Lord is your strength." Kaya sinabi po dito sa Nehemiah chapter 8 sa verse 10, "Sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan." Yeah, Israelite, when they received the spiritual strength through the Word of God, they were able to be also changed. Kaya po yung mga Israelita, nung natanggap po nila yung espiritual na kalakasan mula sa salita ng Diyos, sila rin po ay nagbago. Yeah. In our Christian life, the Word of God is very important for our spiritual strength. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, yung salita ng Diyos ay napakahalaga para po sa ating espiritual na kalakasan. Awit chapter 19, Sa awit po, chapter 19, Awit number 19, verse 7 and 8. sa awit po, number 19, magmula po sa verse 7 hanggang sa verse 8. Verse 7, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. When we get salvation also, we were saved through the Word of God, which is the gospel. Nung natanggap din po natin, yung tayo rin po ay naligtas, natanggap po natin yung kaligtasan sa pamamagitan po ng salita ng Yeah, Diyos. when we hear the true gospel, our dead spirit will live again. Nung narinig po natin yung tunay na ebanghelyo, yung patay po nating espiritu ay muling nabuhay. For our Christian life, it is also very important to read the Bible and also to listen to the Word of God continuously. Para din po sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Here, verse 8 said, "The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes." Sinabi po dito sa verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso, ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Yeah, when we have some problem through our Christian life, when we stand before the Word of God, it will be revealed, and then it can be corrected through the Word of God. Kapag meron po tayong problema sa ating buhay Kristiyano, kapag tumatayo po tayo sa harapan ng salita ng Diyos, ito po ay nakahayag at naitatama po ito. But if you don't listen to the Word of God, what will happen to you? Although you have a problem, you don't realize what's the problem, and then you will repeat your mistake. Pero kung hindi ka po makikinig na salita ng Diyos, kahit na meron ka pong problema, hindi mo pong malalaman yung iyong tunay na problema at paulit-ulit mo lamang pong magagawa yung pagkakamali mo. The Bible says, Hebrews chapter 4, verse 12, "The Word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword." Kaya sinabi po dun sa Hebreo sa chapter 4 sa verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at matalas ito po ay matalas, higit man kaysa dalawang tabak. Yes, the Word of God is living and powerful rather than any other things. That's why only the Word of God can change our life, and also the Word of God only can give us the strength to overcome it. Kaya nga po yung salita ng Diyos ay buhay at mabisa, kaya yung salita lang po ng Diyos yung maaari pong magpabago sa atin at magbigay po sa atin ng kalakasan para magawa po natin itong mapagtagumpayan. And the one more important things, when you listen to the Word of God, how you listen is also very important.
So, as the Jesus said, take heed how you hear. Kaya po yung pakikinig din sa salita ng Diyos, kung paano ka po nakikinig, ito rin po ay napakahalaga. Kaya nga po sinabi ni Jesus, kayo ay makinig na mabuti. Although you are sitting here to listen to the Word of God, but while you are listening to the Word of God, if you are thinking other things, and then you're in other place, you don't focus on the Word of God, you cannot realize anything. Kaya parehas din naman po, kahit na kayo po ay nakikinig ngayon sa salita ng Diyos, kung iniisip po ninyo yung ibang mga bagay, hindi po kayo nakatuon sa salita ng Diyos, wala po kayong mauunawaan na anuman. And also one more important thing, when you listen to the Word of God, you should receive this Word as the Word of God, not as the Word of man. At isa pa pong mahalagang bagay, kapag nakikinig ka po ng salita ng Diyos, dapat mo pong tanggapin yung salita ng Diyos bilang salita ng Diyos, hindi bilang salita ng tao. When you receive the message as the Word of God, you can be changed and then your life will be getting better. Kaya kapag nakikinig ka po sa mensahe, yung inyong pong buhay ay masigit po na magiging mabuti. Unang Thessalonica chapter 2, Sa unang Thessalonica po sa chapter 2, verse 13. dito po sa verse 13, Unang Thessalonica chapter 2, verse 13. unang Thessalonica, chapter 2, dito po sa verse 13, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1, At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yeah, as you know well, the Thessalonica church brethren, they show the good example in their Christian lives. Gayo po ng inyong nalalaman, yung mga kapatiran ng Iglesia ng Thessalonica, nagpakita po sila ng mabuting halimbawa sa kanilang buhay Kristiyano. How the Thessalonica church, the brethren, they were able to have a good Christian life. Kaya paano po ba nagawa ng mga kapatiran dun po sa Thessalonica na nagkaroon po sila ng maayos na buhay Kristiyano? Yeah, this Bible verse explains, right? For this reason, we also thank God without ceasing, because when you receive the word of God which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is truth, but the word of God which also effectively works in you who believe. Kaya ipinapaliwanag po ito dito po sa talata na ito, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. While we are having a Christian life, we may face a lot of the problems and also a lot of the difficulties. Habang tayo po ay nagkakaroon ng ating buhay Kristiyano, maaari po tayong magkaroon ng mga problema at kahirapan. How can we solve this kind of problems in our Christian life? Paano ba natin malulutas yung ganito mga problema sa ating buhay Kristiyano? How can we overcome such kind of the difficulties in our Christian life? Paano ba natin mapapagtagumpayan yung ganitong mga kahirapan sa ating buhay Kristiyano? When you have difficulties or when you have problems, you should try to find the answer from the Bible, not other place. Kaya sa tuwing kayo po ay nagkakaroon ng problema at kahirapan, dapat po ninyong hanapin yung sagot dito po sa Biblia, hindi po sa ibang mga lugar. Yeah, for example, when you are having some the financial difficulties, what is the answer from the Bible? Kaya halimbawa po, humaharap ka sa pinansyal na problema. Saan mo hahanapin yung sagot mula sa Biblia? I think most of our brothers and sisters here in the Philippines, they are having financial difficulties. Kaya sa tingin ko po, karamihan po sa mga kapatiran dito po sa Pilipinas, na sila po ay nasa pinansyal po na problema, na kahirapan. Yeah. Unang Timoteo chapter 6. Sa unang Timoteo po sa chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Sa unang Timoteo sa chapter 6. Verse 6 and 7. Magmula po sa verse 6 hanggang 7. Unang Timoteo chapter 6, verse 6. Verse 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1.
Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. The Bible teaches us, now godliness is great gain. Yeah, if we content what we have, we can be satisfied. Kaya itinuturo po sa atin ng Biblia, subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, kaya kung kontento po tayo sa bagay na meron po tayo, ito po ay kasiyahan na. And verse 7 says, "For we brought nothing into this world, and is also certain we can carry nothing." Yes, it is true. When we are born, we are naked. When we return to God, we shall be empty hands. Kaya ito po ay talagang totoo, ipinanganak po tayo na hubad at babalik po tayo sa Diyos nang walang dalang anuman. So what is the condition to be content? Kaya ano po ba yung kondisyon para maging kontento tayo? Verse 8 says, "And having food and then clothing, with these shall be content." Sinabi po sa verse 8, ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. If we have a food and if we have a cloth to wear, we shall be content. Kaya kung meron kang pagkain, kung meron tayong damit, opo, magiging kontento na tayo. In this world, there are so many rich people, millionaire or billionaire, but although they have the much money, because of other problems, they are not happy. Kaya halimbawa dito po sa mundo ay napakarami pong taong mayayaman, halimbawa bilyonaryo, milyonaryo, pero kapag meron po silang problema, hindi po sila nagiging masaya. But although we are not rich, if we are serving God and then if we are having a good Christian life with our brothers and sisters, and if we are content what we have, we can be more happy rather than any others. Pero kung naglilingkod po tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng maayos na buhay Kristiyano sa mga brothers and sisters, tayo po ay makukontento na, tayo po ay masisiyahan na. Yeah. And also, we also need to think about, if you are really rich, it was not easy to be saved. At isa po pong bagay, pag-isipan niyo po ito, kung ikaw po ay naging mayaman, napakahirap po para maligtas. As Jesus said, according to the Matthew chapter 5, blessed are the poor in spirit. Kaya kagaya po na sinabi ni Jesus doon sa Mateo sa chapter 5, mapapalad ang dukha sa espiritu. Most of the rich people, they only focused on their physical life and then material things. Karamihan po sa mga tao, nakatuon lamang po sila sa pisikal at material po na mga bagay. Yeah. But we have nothing. That's why, although we are not rich, by the grace of God, we are able to be saved. Kaya nga po kahit na hindi po tayong mayaman, wala po tayong anuman, ngunit tayo po ay naligtas sa biyaya po ng Diyos. Matthew chapter 19, Sa Mateo po sa chapter 19, verse 23, 24. magmula po sa verse 23 hanggang 24. Matthew chapter 19, verse 23, 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Yes. You may know this story. The young rich man, he wanted to follow the Jesus. But although he said he has been kept all the laws of God, but when Jesus said, "You sell all your possession and then you follow me," but he was not able to give up his possession. Marahil nalalaman po ninyo, yung kwento po ng binatang mayaman po na ito, gusto po niyang sumunod doon kay Jesus at sinabi po niya na sinikap niya pong sundin yung kautusan ng Diyos, pero sinabi po sa kanya ni Jesus na ipagbili niya yung kanyang ari-arian, pero nahirapan po siya na gawin po ito. Because this young rich man, he loved his money and his possession rather than the eternal life. Dahil yung binatang mayaman po na ito, mas mahal po niya yung kanyang pera, yung kanyang mga ari-arian, kaysa po sa spiritual na bagay. That's why verse 22 says, "But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions."
Kaya nga po sinabi po dito sa verse 22, ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Yeah, this young rich man, although he was rich, but he was not able to give up his possession, his money. That's why he was not able to follow Jesus Christ. Kaya ito pong binatang mayaman po na ito, kahit na napakarami niya pong ari-arian, siya po ay mayaman, ngunit hindi niya po magawang iwanan yung kanyang mga ari-arian, kaya hindi niya po nagawang sumunod kay Jesucristo. At the time, Jesus said to his disciples, "Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." Kaya na mga oras po na yun, sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. But it does not mean the rich people, it is really the rich people cannot be saved. Pero hindi po ito nangangahulugan na yung taong mga mayayaman, hindi po sila maaring maligtas. Among the rich people who are in the poor in his spirit, he can be also saved. Kaya doon po sa mga taong mayayaman, pero dukha sa espiritu, maari din po sila na maligtas. Yeah. So, this is the one of the blessing because we are not rich. That's why we were able to be also saved. Kaya ito rin po ay isang pagkapala kahit na hindi po tayo mayaman, ngunit nagawa po natin na maligtas. James chapter 2. Sa Santiago po sa chapter 2, James chapter 2 verse 5. sa Santiago chapter 2 dito po sa verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa kanya? Yeah, listen, my beloved brethren, has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs the kingdom of which He promised to those who love Him? Yes, God chose the poor and then gave us heirs of the kingdom. Opo, pinili po ng Diyos yung mga dukha sa sanlibutan po na ito at ginawa po tayong mga tagapagmana sa kanya pong kaharian. Yeah, when we look at all of the world, our church, the Life for Mission, is preaching the gospel in all of the world, more than 82 countries. Kaya kung pagmamasan po niyo, titignan po ninyo yung buong mundo, yung atin pong Life Word Mission, ipinapangaral po nito yung ebanghelyo sa halos 82 po na mga bansa. But most of the rich country, advanced country, it is very difficult to evangelize. For example, Europe or America, it's not easy to evangelize. Or Japan, they are rich countries. It is very difficult to evangelize. Pero para po dun sa mga advanced po na mga bansa, katulad po ng Europe, ng Japan, na mga mayayaman po na bansa, napakahirap po na makapag-evangelize. But like Philippines or South America, not rich countries, it is much better to evangelize because they can get the salvation rather than advanced countries. Pero sa kaso po ng mga katulad po na Pilipinas at ng South America, sila po ay mas maaari po silang maligtas yung mga hindi po mayayaman na bansa. So, in other words, we are not rich. Because of we are not rich, we can receive the more blessing. Kaya sa madaling sabi po, dahil sa hindi tayo mayaman, pero nakatanggap po tayo ng malaking pagkapala. But important things, our heart in front of God. Pero yung pinakamahalagang bagay po ay yung ating puso sa harapan ng Diyos. If there are some brothers and sisters, I'm not rich or I am a poor. That's why I don't have the money to give the offering. Kaya kung meron man po ng mga brothers and sisters na nagsasabi, hindi ako mayaman, ako ay mahirap lamang, hindi ako makapagbigay ng offering. But that is the different story. Although you don't have the much money, you can give the offering to the Lord. Pero ito pa ay ibang kwento na, kaya kahit na wala ka pong gaanong pera, maaari ka pong magbigay para sa Panginoon. Let's open our Bible. Mark chapter 12. Buksan po natin sa Marcos sa chapter 12.
Marcos chapter 12, verse from verse 41 to 44. Babasahin ko po. Umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan ang mga taong naguhulog ng salapi sa kabangyaman. Maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Dumating ang isang babaeng balo at siya'y naghulog ng 2 kusing ng halagay halos isang pera. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ng dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya ang kanyang buong kabuhayan." Yeah, in the days of the Jesus Christ, the rich people, they gave the much amount of the offerings. Kaya sa panahon po ni Jesucristo, maraming tao po naguhulog po sila ng mga malalaking halaga. But there was one, the poor widow. She came and then she threw into the only 2 mite. Pero meron pong isang dumating na isa pong mahirap na babaeng balo, naghulog lamang po siya ng 2 Yeah, kusing. 2 mite, it is just like just 20 pesos, it's small amount. Kaya po yung 2 kusing, para lamang po itong 20 pesos, maliit po na halaga. But what Jesus said according to verse 43, he called his disciples to himself and said to him, "Surely I say to you, this poor widow has put in more than all those who have the given to the treasury." Pero sinabi po ni Jesus dito po sa verse 43, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ng dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naguhulog sa kabangyaman." Yeah. Why? Why Jesus said like this? Kaya bakit po ba sinabi ni Jesus yung bagay po na ito? Jesus saw the heart of the poor widow, not the amount of the money. Nakita po ni Jesus yung puso po ng babaeng balo, hindi po yung halaga ng pera. Yeah, the poor widow, she was really poor. But she did her best, what she can do, because she also loved the Lord. Kaya yung babaeng balo, wala po siyang anuman, pero ibinigay niya po ito para sa Panginoon dahil minamahal niya po yung Panginoon. Yeah, as the Bible says, according to 1 Samuel chapter 16, verse 7, "For men look at outward appearance, but the Lord look at the heart." Kaya kagaya po na sinabi sa unang Samuel sa chapter 16 sa verse 7, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, subalit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yeah, men will look at outward appearance, Opo, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo. but the Lord will look at our heart. What is our heart? Ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso, ano yung ating puso? Here in the Philippines, sometimes when we have a visitation, brothers and sisters, the brothers and sisters, they are not rich. They are having a really difficult life. Their house is very small, and then they have nothing. But they also have a heart to treat the visitors or guests. Kaya dito po maging sa Pilipinas, kapag bumibisita po kami silang bahay po ng mga brothers and sisters, talagang nasa mahirap po sila ng sitwasyon at maliit lamang po yung kanilang bahay, pero meron po silang puso para po ipaganda yung mga bisita. Yeah, although they don't have the money, they buy the biscuit and soft drinks to treat the visitors. Kaya kahit na wala po silang pera, pero bumibili po sila ng mga biskuit, ng mga soft drinks para po dun sa mga bisita. Yeah, this kind of heart is really beautiful, right? Kaya po yung ganitong puso ay talagang napakaganda, hindi po ba? It is also same in front of the Lord, right? Think about when the Lord visit your house, what you would like to treat. Kaya parehas din naman po, kapag binisita po ng Panginoon yung bahay mo, ano yung ipaghahanda mo? You wanted to treat the Lord with the best things. Kaya gusto mong ipaghanda yung Panginoon ng mas mabubuting bagay. Yeah. It is also same in our Christian life. If we really love the Lord, although we are not rich, we can give the offering to the Lord. Kaya parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, kung talagang minamahal natin yung Panginoon, kahit na hindi tayo mayaman, tayo ay maghahandog para sa Kanya. According to the 1 King chapter 17, there is also another story. The prophet Elijah and also the widow in the Zarbaset. Kaya kung titingnan nyo rin po sa unang hari sa chapter 17, naroon po yung kwento po ni Elias at ng babaeng baliw doon po sa Zarepta. God sent the prophet Elijah in the house of the poor widow in Zarbaset. Kaya isinugo po ng Diyos ito pong si Elias doon po sa bahay po ng isang babaeng balo. Because of the drought, for 3.5 years, there was no any food in other places.
Kaya dahil po sa tagtuyot, wala pong anumang pagkain kahit na po sa ibang mga lugar. So, when Prophet Elijah visit the house of the poor widow, she only has a handful of the flour and also only a little the oil in his jar, on her jar. Kaya nga po nang binisita po ni Elias, yung bahay po ng babaeng balo, meron lamang po yung babaeng balo ng isang dakot na harina sa tapayan at kaunting langis sa doon po sa banga. The flour and the oil also was not enough to make any kind of the bread or cake for her and her son. Kaya yung isang dakot po na harina at yung kaunting langis, hindi po ito sapat para makagawa po ng tinapay para po dun sa kanyang anak. But Prophet Elijah asked her, the widow, first, please make a small cake for me, and then later you will eat. Kaya pero sinabi po sa kanya ni Elias na una gawan mo muna ako ng tinapay at pagkatapos maaari na akong umalis. Yes, the poor widow, she obeyed to the word of the Prophet Elijah. Kaya When ito pong, she obeyed, she experienced the great miracle. kaya ito pong babaeng balo na ito, siya po ay sumunod dun sa salita ni Propeta Elias at nang sumunod po siya, nakaranas po siya ng malaking himala. Yes, when she obeyed to the word of the Elijah, yeah, it means the word of the God. The flowers was not dried up, dried up, and also the oil also did not stop. Kaya po nung sumunod po siya dun po sa salita ni Propeta Elias, yung salita po ng Diyos, talagang hindi po nagkulang yung harina, hindi rin po nagkulang yung langis. Yeah, let's open the Bible. 1 Samuel chapter 16. Buksan po natin sa unang Samuel sa 1 Kings chapter 17, sorry. sorry po, sa unang hari po sa chapter 17. Verse 15, 16. Magmula po sa verse 15 hanggang 16. Unang Hari, chapter 17, verse 15, 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain na maraming araw, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang, o ang banga ng langisban ay naubusan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Yeah, so she went away and did according to the word of Elijah. She obeyed the word of the Elijah, and then what happened? Verse 16, the bin of the flour was not used up, nor did the jar of oil run dry. Kaya nung sumunod po siya, doon po sa salita ni Propeta Elias, ano po yun nangyari? Sinabi po dito, ang tapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng langisman ay naubusan. As I already explained, those who really believe in the word of God, he will obey to the word of God. And those who really obey to the word of God, he will experience the great miracles. Kaya kagaya po ng aking ipinaliwanag na, doon po sa mga naniniwala sa salita ng Diyos at sumusunod sa salita ng Diyos, mararanasan po nila yung malaking himala mula sa Diyos. Yeah, as much as you believe the word of God, it shall be done through your Christian life. Kaya hanggat naniniwala ka doon po sa salita ng Diyos, ito po ay mangyayari sa buhay Kristiyano mo. If you don't believe in the word of God, you will not obey to the word of God, and you cannot experience any other kind of the works of God through your Christian life. Kaya kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, hindi ka susunod sa salita ng Diyos, hindi mo mararanasan yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay Kristiyano. Yeah. So, it is very important. We can get the strength through the word of God. Kaya napakahalaga po nito, makakakuha tayo ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Whenever you have a problem, whenever you have a difficulties, please try to find the answer from the word of God, not out of place. Kaya sa tuwing meron kang kahirapan, humaharap ka sa mga maraming problema, pakiusap, hanapin po yung kasagutan sa salita ng Diyos, huwag po sa ibang mga lugar. And also, important things, through the fellowship with God, you will get the strength. At isa pa pong mahalagang bagay, sa pamamagitan po ng fellowship sa Diyos, makakakuha ka rin po ng kalakasan. If you really feel the God is with us and God is working in us, you will get the strength.
Kung talagang nararamdaman mo na yung Diyos ay kasama natin, kumikilos sa atin, makakakuha ka po ng kalakasan. You may know the story of the King David, how the King David, he was successful in his life. Kaya marahil ay nalalaman po ninyo yung kwento ni Haring David, paano ba naging matagumpay yung buhay ni Haring David? King David, he had a fellowship with God always. It means that he prayed to God. Si Haring David, palagi po siya nagkakaroon ng fellowship doon sa Diyos. Ibig sabihin siya po ay palaging nananalangin doon sa Diyos. When the King David, the trust in God, God also was with him. That's why the King David, he was prosperous. Kaya nung nagtiwala po si Haring David doon po sa Diyos, kaya yung Diyos po ay naging kasama niya, kaya nga po si Haring David ay naging matagumpay. Let's open the Bible, 2 Samuel chapter 3. Buksan po natin sa unang Samuel sa chapter 2 Samuel. Sa ikalawang Samuel po sa chapter 3. Ikalawang Samuel chapter 3 verse 1. Sa ikalawang Samuel po sa chapter 3 sa verse 1. Ikalawang Samuel chapter 3 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nagkaroon ng matagal na paglalaban ang sambahayan ni Saul at ang sambahayan ni David. Si David ay lumakas ng lumakas, samantalang ang sambahayan ni Saul ay humina ng humina. Yeah. So, the house of Saul and the house of David, but David grows stronger and stronger. The house of Saul grow weaker and weaker. What is the difference? King Saul, he did not trust in God. He did not ask the God. Kaya ano po yung pagkakaiba? Si Haring Saul, hindi po siya nagtiwala doon sa Diyos, hindi po siya humiling doon po sa Diyos. If you look at the life of the King David, always he inquired God. He inquired. Kaya kung pagmamasan po ninyo yung buhay po ni David, palagi po siya nagtatanong doon sa Diyos. 2 Samuel chapter 5, Sa ikalawang Samuel po sa chapter 5, verse 23 and 24. magmula po sa verse 23 hanggang 24. Babasahin ko po. Nang sumangguni si David sa Panginoon, ay kanyang sinabi, "Huwag kang aahon, liligid ka sa likuran nila, at ikaw ay sasalakay sa kanila sa tapat ng mga puno ng balsamo. Kapag iyong narinig ang yabag ng lakad sa mga dulo ng mga puno ng balsamo, lumusob ka agad sapagkat lumabas na ang Panginoon sa harapan mo upang lubigin ang hukbo ng mga Filisteo." Yeah. When there was a very important things, he inquired the Lord first. So, as the Bible says, verse 23, therefore David inquired of the Lord. Kaya kapag mayroon pong napakahalagang bagay, si Haring David, siya po ay palaging sumasangguni sa Panginoon. Kaya sinabi po dito sa verse 23, nang sumangguni si David sa Panginoon. Verse 19, also verse 19, babasahin ko po. Sumangguni si David sa Panginoon, aahon ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Sinabi na Panginoon kay David, umahon ka sapagkat tunay na aking ibibigay ang mga Filisteo sa iyong kamay. So David inquired of the Lord, saying, shall I go up against the Philistine? Yes, repeatedly, King David, he inquired of the Lord. Kaya paulit-ulit po si Haring David, palagi po siyang sumasangguni doon po sa Panginoon. Yeah, this is the reason. Yeah, King David, he had a very close fellowship with God. He was able to receive the strength. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po si Haring David ay meron pong malapit na fellowship doon po sa Diyos, kaya nakakakuha po siya ng kalakasan. Verse 10, 2 Samuel chapter 5, verse 10. Sa ikalawang Samuel po, sa chapter 5 sa verse 10, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, si David ay dumakila ng dumakila sapagkat ang Panginoon, ang Diyos na mga hukbo ay kasama niya. So David went on and became great, and the Lord of God host was with him. Yes, David went on, became great. Why? Because he really trusted in God and he was with God. Si Haring David po, siya po ay dumakila ng dumakila. Bakit po? Dahil palagi po siyang nagtitiwala sa Diyos, sumasangguni sa Diyos. Awit 28. Sa awit 28,
verse 6 and 7. Magmula po sa verse 6 hanggang verse 7. Basahin po natin lang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay purihin sapagkat narinig niya ang tinig ng aking mga daing, ang Panginoon ng aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala, kaya't ako'y natutulungan at ang aking puso ay nagagalak, at sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya'y nagpapasalamat. Yeah, the Lord is my strength and my shield. David, he was with God always. That's why he was able to receive the strength. And then his life was successful. Si Haring David, palagi po niyang kasama yung Diyos, kaya nga po palagi po siya nagkakaroon ng kalakasan at siya po ay nagagalak. Yeah, therefore my heart greatly rejoiced, and with my songs I will praise Him. At ang aking puso ay nagagalak, at sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya'y nagpapasalamat. Verse 8 also says, the Lord is my strength. At sinabi rin po doon sa verse 8, ang Panginoon ang aking kalakasan. Yeah, as you know well, the many of the Psalms written by the King David, it is his testimony. Kaya kagaya po ng inyong nalalaban, ito pong mga awit, ito po ay karamihan po dito ay sulat po, patotoo po ni Haring David. We should not forget how the King David, he was able to receive the spiritual strength. Kaya hindi po dapat natin kalimutan kung paano po natanggap ni Haring David yung kanyang kalakasan. So please think about how can you have a more close fellowship with the Lord. Kaya pag-isipan po ninyo, paano ba tayo magkakaroon ng masigit na fellowship sa Panginoon? Anyone who really have a very close fellowship with God, they shall get a spiritual strength. Kaya kung sino man po na mayroong malapit na fellowship dun sa Diyos, sila po ay makakatanggap ng espiritual na kalakasan. And also, how can we get the spiritual strength? At isa pa po, paano ba tayo makakakuha ng espiritual na kalakasan? Yeah, when we think about the cross of our Lord, we will get the strength. Kapag pag-iisipan natin yung krus ng ating Panginoon, makakakuha din po tayo ng kalakasan. Yeah. When we get the salvation, we realize the meaning of the cross, why Jesus Christ was crucified and shed His precious blood. Kaya nung natanggap po natin yung kaligtasan, naunawaan po natin kung ano po yung ibig sabihin ng krus, kung bakit po ipinako si Jesus dun sa krus at dumanak po yung kanyang dugo. We received all the forgiveness of our sins through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Tinanggap po natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. So we can say our Christian life was started from the cross. Kaya masasabi po natin, yung buhay Kristiyano po natin ay nag-umpisa doon sa krus. Yeah, when you look at the sacrifice of the Jesus Christ on the cross and shed all the blood to redeem all of our sins, we realize true love of God. Kaya kapag pagmamasdan natin yung krus ni Hesukristo, na dumanak yung kanyang dugo doon sa krus, nauunawaan natin yung pagtunay na pag-ibig ni Kristo. In our Christian life, it is also same. When we have some difficulties or when we are discouraged because of some problems, difficulties, what should we do? We should return to the cross. Kaya pares din naman po, kapag nasa kahirapan po tayo ng ating buhay Kristiyano o pinanghihinaan tayo ng loob, ano yung dapat nating gawin? Dapat nating balikan yung krus. When we return to the cross, the very beginning, we can get the strength from the Lord. Kaya kapag babalikan natin yung krus, dun sa pinakaumpisa, makakakuha po tayo ng kalakasan mula sa Panginoon. Yeah, when we meditate how our Lord Jesus Christ was sacrificed on the cross, to accomplish our salvation, we will get the strength. Kaya kung pagbubulayan po natin kung paano po tinupad ni Jesus yung kaligtasan doon sa krus, makakatanggap po tayo ng kalakasan. Awit 22, Sa awit 22, verse 26. dito po sa verse 26, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Ang dukha ay kakain at masisiyahan, yaong mga humanap sa Kanya ay magpupuri sa Panginoon, mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Yeah, the poor shall eat and be satisfied. Those who seek Him will praise the Lord. Let your heart live forever, right? So, if you read the Psalms 22 from verse 14 to 19, it was already prophesied by the King David how Jesus Christ will be sacrificed on the cross. Kaya kung babasahin niyo po yung mga awit 22, magmula po sa verse 14 hanggang 19, ito po ay propesiya ni Haring David kung paano po magsasakripisyo si Hesus Kristo. Yeah, through the sacrifice of the Jesus Christ, we were able to be saved. Kaya sa pamamagitan po nitong sakripisyo ni Hesus Kristo, nagawa po natin ang maligtas. Yeah, so through your Christian life, it is also very important to listen to the Bible seminar repeatedly. Kaya sa iyo pong buhay Kristiyano, napakahalaga din po na paulit-ulit ka pong makinig ng Bible Seminar. Yeah, we need to listen to the gospel again. Kailangan po natin makinig ng Ebanghelyo ng paulit-ulit. Yeah, when we listen to the gospel, we will get the strength through the Word of God. Kapag nakikinig tayo ng Ebanghelyo, nakakatanggap tayo ng kalakasan sa salita ng Diyos. You may know the story of the Zinzendorf, right? Zinzendorf in Germany, when he stand in the one painting in the Düsseldorf Museum, he saw the picture that was the sacrifice of the Jesus Christ. Jesus Christ wearing the crown of thorn, and he shedding the blood. Kaya marahil ay nakikilala po ninyo si Zinzendorf doon po sa Germany. Nakita niya po yung isang napakalaking painting kung saan doon po nakapako po si Jesus po sa krus at suot niya po yung korona ng tinik at tumaagos po yung kanyang dugo. There was the message under the painting. I did all these things for you, and what are you doing now? Kaya meron pong napakahalagang mensahe doon po sa ilalim ng painting. Ang nakasulat po doon, ginawa ko ang lahat para sa iyo. Ano ang ginagawa mo Yeah, ngayon? what are you doing for me? Ano ang ginagawa mo para sa akin? Yeah, as a truly born again Christian, through the sacrifice of Jesus Christ, we were able to be saved. If we really realize the love of God, what kind of Christian life should be? Kaya bilang isang born again Christian, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Hesus Kristo. Kaya bilang mga born again Christian, ano ba yung dapat nating maging buhay Kristiyano? Yeah, truly born again Christian, we should have a more sincere and faithful Christian life. Tayo po mga tunay na born again Christian, dapat po tayong magkaroon ng masigit na tapat na pamumuhay Kristiyano. And also, when we think about the resurrection of the Jesus Christ, we will get the strength. At isa pa po, kapag pag-iisipan po natin yung muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, makakakuha din po tayo ng kalakasan. What is the resurrection of the Jesus Christ? Jesus Christ overcame the death of life. Ano po ba yung muling pagkabuhay ni Hesus Kristo? Si Hesus Kristo, napagtagumpayan niya po yung kamatayan. Yeah. We were supposed to die, but through the resurrection of the Jesus Christ, also we believe we shall be resurrected. Kaya nararapat po tayo na mamatay, pero dahil po sa muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, naniniwala din po tayo na tayo rin po ay muling bubuhayin. After Jesus Christ was crucified, the disciples, they hide himself because they fear the Jewish people. Pagkatapos po na magsakripisyo po ni Jesus doon po sa krus, yung mga alagad po sila po ay naghiwalay dahil sa pagkatakot po sa mga Hudyo. But when they gathered one place, Jesus Christ appeared. Resurrected Jesus appeared. And then Jesus said to them, "Peace be with you. Peace be with you." Pero nung muli na pong nabuhay si Jesus, sila po ay nagtipon doon po sa isang lugar at sinabi po ni Jesus sa kanila, "Kapayapaan ang sumayin nyo, kapayapaan ang sumayin nyo." When the disciples, they met resurrected the Jesus, they were very happy. And they were able to receive the strength. Kaya po yung mga alagad, nung nakita mo nila yung muling pagkabuhay ni Jesus, sila po ay talagang naging masaya at nakakuha po ng kalakasan. Yeah. And also, one more thing. When we think about the second coming of our Lord Jesus Christ, we can get the strength. At isa pa pong bagay, kapag pag-iisipan po natin yung ikalawang pagdating po ni Hesus Kristo, makakakuha din po tayo ng kalakasan. Revelation chapter 22. Sa Apokalipsis, sa chapter 22,
Revelation chapter 22, verse 12. Sa Apokalipsis, chapter 22, dito po sa verse 12, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yes, I'm coming quickly. My reward is with me to give to everyone according to his work. Our Lord Jesus said, I'm coming quickly. Yes, we are living in the end of age, and Jesus Christ's second coming is very near. Kaya sinabi po ng ating Panginoon, ako'y malapit na dumating at dala ko ang aking gantimpala. Opo, napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. There might be some brethren who are experiencing a lot of the difficulties and the problems in their lives. Kaya marahil ay meron pong ilang mga kapatiran na humaharap po sila sa maraming kahirapan at problema sa kanilang buhay. There might be some sufferings. Marahil ay meron pong mga pagdurusa. But when Jesus Christ come again, what will happen? Pero kapag muli na pong bumalik si Jesucristo, ano po yung mangyayari? Everything will be the end. And then we shall be caught up and we will meet our Lord Jesus Christ in the heaven. Kaya lahat po ng mga bagay ay magtatapos at aakyat po tayo at dadali po tayo ng Diyos doon po sa itaas sa langit at makikita po natin si Jesucristo. When we enter the eternal heaven, as the Bible says, the heaven, there is no sorrows, there is no pain and the sorrows. Kaya kapag pumasok na po tayo doon sa walang hanggang langit, ano pong meron doon? Wala na pong anumang kahirapan, wala nang pagdurusa pa. Only happiness and the joy. Kaya meron lamang po doong kasiyahan, meron lamang kagalakan. So all of our brothers and sisters, we are anticipating second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya lahat po tayo mga brothers and sisters, tayo po ay nananabik sa ikalawang pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. Although we are living in the present very difficult and hard world, but before long, our Lord Jesus Christ come again. Kaya kahit nabubuhay po tayo sa mundong ito ng mga puno po ng mga kahirapan, ngunit di po magtatagal, babalik na po si Jesucristo. So, we should continue to serve the Lord in the Church of God, and we should have a more sincere Christian life. Kaya dapat po tayong patuloy na maglingkod sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano at magkaroon po na tapat na buhay. It is very important to get the strength. Kaya napakahalaga po na makatanggap po ng kalakasan. It is very important to get the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. Napakahalaga po na makatanggap ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at fellowship. Isaiah chapter 40, Sa Isaías po sa chapter 40, verse 29 to 31. magmula po sa verse 29 hanggang verse 31, Isaiah 40, verse 29 hanggang 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya ng walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan, maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mababuwal. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increase strength. Only God can give us power and the strength. Kaya tanging yung Diyos lamang po yung makakapagbigay po sa atin ng kapangyarihan at kalakasan. Verse 31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagles. They shall run and they not be weary. They shall walk and not faint. Kaya sinabi po sa verse 31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila, sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. So it is very important to get the spiritual strength to continue our sincere Christian life. Kaya napakahalaga po na makatanggap po ng espiritual na kalakasan upang makapagpatuloy po tayo sa ating buhay Kristiyano. According to the verse, the Genesis chapter 41,
when the Jacob heard the news, his beloved son Joseph still alive, his spirit revived, right? His spirit revived. It means that he was able to receive the strength, although he was very old, 130 years old. Kaya kagaya po ng ating talata kanina sa Genesis chapter 45, kaya kung paanong muli pong napanauli yung espiritu po ni Jacob dahil po sa kanyang narinig na mabuting balita, kahit na siya po ay napakatanda na sa edad po ng 130 years old, ibig sabihin siya po ay nakakuha ng kalakasan. Yeah, when he got the strength, he was able to travel the long distance from Israel to the Egypt. Nung natanggap po niya yung kalakasan, nagawa niya po na maglakbay na mahabang distansya mula po sa Jerusalem papunta doon sa Ehipto. Our Christian life is like also long journey. It is very long distance. So, in order to continue our Christian life sincerely, we need to get the spiritual strength. Kaya parehas din naman po yung ating buhay Kristiyano ay para pong mahabang lakbayin, kaya upang magawa po nating matapos sa ating buhay Kristiyano, kinakailangan din po natin ng espiritual na kalakasan. And also, as I said, one more things, when we experience God is with us and God is working us, we can get the strength. At gaya po rin ng aking ipinaliwanag, kapag naranasan po natin na yung Diyos ay kasama natin, kung atin, makakakuha din po tayo ng kalakasan. As you know well, our summer retreat is very near, the first week of April. Gaya po ng inyong nalalaman, malapit na po yung ating summer retreat sa unang week po ng April. Yeah, when all the brothers and sisters gather together in one place to evangelize the many lost souls. Kaya lahat po ng mga brothers and sisters ay magtitipon doon po sa isang lugar upang makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah, if you are alone, you are not strong, you are very weak. But when we gather together, when we are united in our Lord, we can more stronger. Kaya kung mag-isa ka lamang, ikaw po ay manghihina, hindi ka po malakas, kaya kung tayo po ay magtitipon na iisa sa Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kalakasan. Yeah. I know the weather is very hot, the first week of April. It's already summer. Kaya alam ko po na mainit po sa panahon po sa ating pong summer retreat doon sa araw po ng April. But the passion and the zeal to evangelize the lost souls is much the hotter than the weather. Pero yung ating alab, yung ating sigasig para po sa Ebanghelyo, ito po ay mas mainit kaysa po dun sa ating panahon. Yeah, all the brothers and sisters, when we join in the summer retreat all together, we will get the strength through the works of the Holy Spirit. Kaya kapag lahat po ng mga brothers and sisters ay nakilahok po sa ating summer retreat, magkakaroon po tayo ng kalakasan sa pamamagitan po ng pagkilos ng Diyos ng Espiritu Santo. So we should not make any other schedule in the first week of April. We should only focus on our summer retreat in the Tanawan, Batangas. Kaya hindi po dapat tayo gumawa ng ibang schedule sa unang week po ng April. Dapat lamang po tayo magtuon ng pansin sa ating summer retreat doon po sa Tanawan, Yeah, Batangas. all brothers and sisters must join in this summer retreat all together. And also you should invite your family members, your friends, and neighbors. Kaya lahat po ng brothers and sisters ay dapat po tayong makilahok sa ating summer retreat at imbitahan po ninyo yung inyong mga kapamilya at mga kaibigan. This summer retreat is very good chance to evangelize your family members and your friends. Kaya ito pong summer retreat ay napakagandang pagkakataon para po ma-evangelize mo yung inyong pamilya at mga kaibigan. Please pray for the summer retreat and also please prepare for the successful our summer retreat. Kaya pakusap, ipanalangin niyo po yung ating summer retreat at pakusap, maghanda po tayo para po sa ating darating na summer retreat. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay madalangin. Holy and merciful our Heavenly Father God, thank you so much for the grace of your salvation. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Today we have learned how we can get more strength. Ngayong araw po ay natutunan po namin kung paano po kami makakakuha ng kalakasan. As the Jacob received the more strength when he heard the good news, his beloved son Joseph still alive. Kaya kung paano pong narinig po ni Jacob yung mabuting balita na yung kanyang minamahal na anak ay muling nabuhay na si Jose. We also should receive the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. Nawa makakuha din po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. So that we can accomplish the great works of God through our Christian life. Upang magawa po naming matupad yung dakilang gawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming buhay Kristyano. We are praying for
Bacoor Bible Seminar from tomorrow with the Jinju Church Mission Team. Dinadalangin po namin ang paparating po ng Bacoor Bible Seminar na kasama po ng Jeju Church Mission Team. And also we are praying for the summer retreat in the first week of April. At dinadalangin din po namin yung ating pong darating na summer retreat sa unang week po ng April. Let us have one mind and cooperate to one another in order to accomplish the great works of God through our church. Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at tulungan namin yung isa't isa upang matupad po namin yung mga gawa po ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. We pray in the name of our Lord Jesus Christ. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.